Mga ka-sports, malaking balita ito para sa lahat ng solid supporters ng Gilas Pilipinas. Opisyal lang na-call up muli si Justin Baltazar sa national team, pero bakit? Sino ang posibleng mapalitan at ano ba talaga ang status ni na Quintin Miller-Brown at Kai Sotto? May issue ba sa kontrata? Pera ba ang dahilan o may mas malalim na sitwasyon? Alamin natin ang buong detalye, updated, malinaw at walang halong fake news. Pero bago yan, kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, ang pagbabalik ni Justin Baltazar. Unang-una, kumpirmado na bumalik sa Gilas pool si Justin Baltazar. Matatandaang nagkaroon noon ng hindi pagkakaintindihan sa availability niya at coaching staff ni Tim Cone. Pero ngayon, napakalinaw na at maayos na ang komunikasyon. Ipinakita nito na seryoso si Coach Tim Cone na palawakin ang lineup. Hindi lang puro system players, kundi players na swak sa international match-up. At ngayon mga sports, bakit mahalaga si Baltazar? Mga sports, may taas na 6'8" to 6'9" ang kanyang taas. Kayang maglaro sa 3 at 4 position. May outside shooting na siya ngayon. Kayang mag-switch ng defense. Lalo na kung harap ang Gilas sa malalakas na frontline ng New Zealand at Australia. Kailangan natin ng length at mobility. Kung wala si Kai Sotto, malaking tulong ang presence ni Baltazar sa wing at weak side ng defense. So ngayon, ano nga ba ang status ni Quintin Miller-Brown sa Gilas Pilipinas? Ngayon, pag-usapan natin ang medyong sensitibong issue. Si Quintin Miller-Brown o QMB, ang 6'10" big man na malaki ang naitulong lastly laban sa Guam, ay wala pa ring kontrata para sa second window. Ayon sa ulat mula sa spin.ph, hindi pa siya nakakapirma ng bagong deal para makalaro sa window na ito. And take note hindi ito simpleng usapan lang. Si QMB ay kasalukuyang naglalaro sa Japan B-League para sa Chiba Jets. May mother team obligation din siya. May agent din siyang kailangan kausapin at syempre may financial agreements na dapat maayos. Kung hindi ito maresolba agad, posibleng hindi siya makasama sa early practices at napakalaking adjustment iyon para sa rotation. So ngayon, ano ang tunay na dahilan ng pagliban ni Kai Sotto? Ngayon, linawin natin ang issue para kay Kaiju. Hindi pera ang dahilan kung bakit wala siya sa second window. Si Kai ay galing sa operasyon at kasalukuyang nasa recovery phase pa daw. Ang kanyang Japan team ang nag-request na mag-full rest siya muna para hindi makompromise ang kanyang long-term condition. May lumabas na impormasyon tungkol sa retainer offer na nasa $2,000 plus engagement fee na $10,000. Mas mababa kumpara sa 6-figure range na kinita niya noong FIBA World Cup stint. Pero ayon sa mga sources, hindi ito dahilan ng kanyang absence. So, ang real na rason is ang kanyang health muna. At kung maayos ang recovery, possible makita natin siyang muli sa July window. So ngayon, ano nga ba ang posibleng adjustment sa lineup? Kung sakaling hindi maayos agad ang kontrata ni QMB at wala pa si Kai, ano kaya ang mangyayari? Ang scenario 1, si Justin Baltazar ang magiging pangunahing stretch 4 option. Or ang scenario 2, maaaring ibalik si Japet Aguilar bilang veteran presence sa loob. Ang scenario 3, mas maliit ngunit mas mabilis na lineup ang gagamitin ni Coach Tim Cone. Kaya ang tanong ngayon, mas okay ba ang chemistry over star power? Mas mahalaga ba ang availability kaysa sa individual talent? So ngayon, mas malaking larawan. Ang nakita natin ngayon ay hindi simpleng player swap lang. Ito ay usapin ng contract management, player health, international scheduling at team chemistry. Ipinakita nito ang modern basketball ay hindi lang laro sa court, pati negotiation table may laban din. Kaya mga sports, ano po sa inyong tingin? Tama ba ang pagbabalik kay Baltazar? Dapat bang unahin ang health ni Kai kahit crucial ang window? Dapat bang ayusin agad ang kontrata ni QMB bago pa mag-training? I-comment nyo po sa ibaba ang iyong inaing at babasahin ko yan. At kung gusto nyo ng updated at walang halong clickbait na balita tungkol sa Gilas Pilipinas, like at subscribe na. Laban Pilipinas puso, so paano? Ingat po kayo. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball, habang nanonood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan, and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!